Kristo. Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. So, bahagi yun. May mga bagong mukha. Mga taga saan po kayo? Mga bisita? Saan sa Maynila? Taguig. Okay, so welcome po, no? Sa Galalan, Pangil, Laguna. Ito po ay sakop ng parokya ng Nuestra Señora de la Natividad. So bahagi yung na tayo ngayon ay kayo mga estudyante? Anong grade ka na? Halo-halo hanggang grade 12. Okay, so hanggang grade 12. So sino ang pinakabata? Grade ano? Grade 8 hanggang grade 8 hanggang grade 12. So welcome po sa aming parokya, no? So bahagi tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So bahagi yun na kung gaano tayo katagal nilay nung panahon ng Kwaresma ay ganun din tayo katagal magninilay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bagaman po yung ating ebanghelyo ay kung tawagin natin ay yung bagong utos ni Jesus. Ano yung bagong utos ni Jesus? Ay magmahalan kayo. Magmahalan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Siguro sabi nga natin ay theoretically ay madaling gawin. Magmahalan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Pagkakataon na kung saan ay makita natin kailang siguro, mga kakilala natin, madaling mahalin. Kaya nga, yung ating ebanghelyo ngayon, anong nakasimula? Pagkaalis ni Judas. Pagkaalis ni Judas. Ito kasi sa huling hapunan, yung setting ng ebanghelyo natin. Pagkaalis ni Judas. Ang katanungan na doon, noong May 14, noong May 14 kasi piyesta ni Matias. Sino ba si Matias? Yung pumalit kay Judas. Bakit pinalitan si Judas? Kasi si Judas ay nagpakatiwakal, nagpakamatay. Pero yung tanong ko, kung si Judas kaya ay hindi nagpakamatay at bumalik sa mga alagad, tatanggapin kaya sila ng mga alagad? Tatanggapin kaya ng mga alagad si Judas? Hypothetically, tatanggapin kaya? Oo, hindi. Sino magtaas ng oo? Sino magtaas ng hindi? Sino hindi alam? Hindi alam. Maraming hindi alam. Yung iba, ayaw ko lang kung ano nasa isip ninyo, no? Hindi nyo alam no? Well, bahagi yun. Well, ay malaki yun ang chance natin. Tatanggapin siya ng mga alagad. Bakit? Kasi yun ang sabi ni Jesus Pagkaalis sa pag-aalis ni Judas, ito ang bagong utos ko. Magmahalan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Siguro sabihin natin, maaaring theoretical lang. Hindi yung, bakit? Kasi bahagi yun na kung maalala natin
sa unang pagbasa ko kasi, ay nakita natin yung alin, yung gawa ng mga apostol. Ano yung pinahayag doon sa mga gawa ng mga apostol? Yung pangangaral ni San Pablo at ni Barnabas. Saan sila nangaral? Ang binanggit rito, sa Listra, sa Antioquia, ano? Sino may alam kung nasaan itong mga lugar na ito? Listra, Antioquia, ano? Saan? Middle East. Saan? Hindi Middle East ito. Ha? Ano? May narinig ako. Turkey. Sino nagsabi? Ayun. Magaling si Ma'am. Ano? Very good. Turkey. No? Present day Turkey. South and Central Turkey. No? Bahagi yun. Kaya lang ngayon, itong lugar na ito ay mostly Muslim populated daw ito. No? Pero ito yung kung tawagin natin ni alin. First missionary journey of St. Paul. Dito siya unang nangaral. Bahagi yun. Maraming missionary journey si St. Paul. Bakit ba yung malapit sa Turkey? Kasi medyo at least malapit yun sa Rome. No? Bahagi yun na kung saan alin. Sino ba si San Pablo? Si San Pablo alin. Para may punto natin kung tatanggapin kaya si Judas kung nagbalik yung loob yun sa Diyos. Tatanggapin niya. Bakit? Si San Pablo tinanggap ng mga unang Kristiyano at ng mga alagad. Sino ba si San Pablo? Yung dating Saul. No? Sino si Saul? Berdugo ng mga unang Kristiyano. No? Ito yung mga nagpapatay sa mga unang mga Kristiyano. At yung unang victim ito ay sino? Si San Esteban. No? Na namatay saan? By stoning. No? Death by stoning. Namatay sa pamagitan ng pagbato. At inialay nila yung kanilang malaban saan? Sa pangalan ni San Pablo. Si San Pablo alin? Present nung binabato si Esteban. Bahagi yun na kung saan makita ho natin. Kaya, magkakataon ko minsan na makita ho natin, pag ito yung utos ko, mag-ibigan kayo. Ito yung lakas na kung saan ipinamanhin ng mga unang Kristiyano, hindi lamang kay San Pablo. Kaya, bahagi rin ho natin, naramdaman ni San Pablo natin na yung grasya ng Diyos sa gitna ng kanyang pag-uusig sa mga unang Kristiyano. Kaya makita ho natin sa kanyang pangangaral, siya ay masigasig na tumukoy sa iba't ibang lugar. At kung tinignan niyo po yung New Testament, alam naman natin yung Biblia natin, ay nahati sa dalawang testamento, Old and New Testament. Mahigit kalahati, ay sinulat po ni San Pablo. Almost 2/3 ay sinulat ni San Pablo. Yung pong ating unang pagbasa ay gawa ng mga apostol. Sino sumulat ng gawa ng mga apostol? Si San Lucas. Sino si San Lucas? Apostle of St. Paul. No? Apostle of St. Paul, si San Lucas. Hindi siya kasama sa dalawang alagad. Siya kasama ni San Lucas katulad ni Barnabé. No? Kaya ito yung makita ko natin, ang mundong ginagalawan natin ay isang mundo na kuminsan nakikita natin na alin, nabubuhay tayo, no? Sa alin? Kung tutusin po ay alin, pagkamuhi. Ang paanyaya ng Diyos ay alin? Pag-ibig. Kaya masabi natin, no? Kasi bakit anong sinabi ni Jesus? Ito yung bagong utos ko, mag-ibigan kayo. Ay, Father, nakalagay na naman yung sa 10 utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Well, yung New Testament po kasi, ang New Testament ay alin? Ang bigat na may alin, nakabatay sa rules. Ito yung utos. Yung turo na Jesus ay alin?
gagawin mo yung utos with love. No? Kaya, mga kabataan, huwag mo sabihin na mahal mo ang iyong magulang pagkatapos hindi ka nasunod ng utos. No? Kapag inutusan kayo ng magulang ninyo, sumunod kayo. Bakit? Mahal yung magulang ninyo eh. No? Hindi may pwedeng sabihin natin na mahal ko ang magulang ko pero hindi tayo nasunod. Mahirap yung sabihin natin sa Diyos na, Lord, I love you. Pero gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Bahagi mo yun na kung saan ay makita ko natin. Kaya medyo mabigat yung paanyaya na Jesus, yun yung bago sa utos. Na kapag sumunod ka, hindi ka sumusunod. Bakit? Hindi sapagkat you're afraid of the punishment. Kasi kung minsan ganun ba't ka nasunod? Kasi pag hindi ako sunod, pamarusahan ako. No? Bahagi o yun. Isang katotohanan yun na hindi natin may alis. Na bahagi ng hindi pagsunod, mayroong punishment. Mas kilala yun sa tawag na alin? Karma. Pero ayokong gamitin yung salitang karma. Bakit? Kasi yun ay Buddhist and Hindu word. Hindi yung Kristiyanong salita. Ano yung dapat nating salita? Katarungan. Ano? Katarungan. Yun yung tinuturo ng alin? Ng original sin. Ano? Kaya kapag nagkasala ka, may kaakibat kang kaparusahan. Yan din ang tinuturo ng purgatorio. No? Pero, hindi lang mo yun. Ba't ka susunod? Out of love. May pag-ibig. Kaya kung minsan, kapag sumunod ka, kapag ka umiibig, naging madali. No? Naging madali. Ba't ka nahihirapan sumunod? Galit ka eh. No? Pero isa lang naman yung gagawin. Magwawalis ka, maghuhugas ka ng pinggan, mag-aaral ka. Kaya nahihirapan ka, bakit? Walang pag-ibig. Lagyan mo ng pag-ibig. Naging madali ang pagsunod. Yun ang bagong utos. Yun ang bagong utos ng buong may kapal. Hindi lamang yung ibigin mo yung ang maging, sabi nga natin, igalang mo yung ama at ina. Yung paggalang mo sa iyong ama at ina, sapagkat hindi natatakot ka na ikaw ay parusahan. Ngunit out of love. No? Out of love. Kaya kung minsan ang mga tao, mga mahilig manakit, unawain natin yun. Baka kasi kaya nananakit yung mga yon, nagmumura. Bakit? Baka hindi nila naramdaman yung pag-ibig. No? Iparamdam natin yung pag-ibig. Kaya po kung minsan yung iba hindi marunong umibig, bakit? Hindi nila naramdaman na sila umibig. No? Kaya yung turo na Jesus ay yung turo na Jesus ay nagmumula sa pag-ibig. At sana madama natin yung pag-ibig ng buong may kapal. At katulad ni San Pablo, kaya masigasig ang kanyang pangangaral, ay bakit? Naramdaman niya yung pag-ibig na yun ng Diyos. No? At ilingin natin sa buong may kapal, Lord, sana maramdaman ko yung walang hanggang pag-ibig. Sana maramdaman ko yung iyong awa at pagkapatawad. Bakit? Kasi doon tayo dahil kukuha ng lakas upang matugunan natin ang pag-ibig na iniutos sa atin ng ating Diyos. Panginoon, nawa maramdaman ko ang iyong pag-ibig at turuan mo akong umibig katulad ng iyong pag-ibig.